Nag-open ka na ba ng social media? Accounts mo, tanong ni Cecilia sa akin. Habang nakatanaw kami sa mga batang naglalaro. Hindi pa. Kaya naman 3 taon na. Akong stress-free. Tumawa ako. Nag-open ulit ako kahapon. Ipapakita ko. Sana sa'yo ang laman ng newsfeed ko. Kaso, alam kong hindi mo na naising makita. Bumuntong hininga ako, parang alam ko na ang sasabihin niya. Nang stop. Na naman siguro siya. Bakit? Ano nang meron, maangkong? Tanong. Scarlett got married. Shotgun wedding. Kaya siguro hindi na niya tayo nasabihan. Sagot niya. Tinignan ko siya ng ilang segundo saka ako napakurap-kurap. Who's the lucky man? Tanong ko. Carl Akihiro. Kumunot ang noo ko sa sagot niya. Carl Akihiro, her ex. Nagpakasal sila ng ex niya. Natahimik kami ulit ng ilang minuto. Napabuntong hininga ako at tumingin sa garden. She finally have her happily ever. After, I guess, wika ko at uminom ng juice. She's lucky. Mahal talaga siya ni Carl, kita. Mo naman, pinakasalan na agad, wika ko. Tinignan ko siya dahil natahimik siya. Umuwi lang siya nagka-happy ending na. Ikaw kaya, kapag umuwi ka, ano naman? Kaya ang naghihintay sa'yo, biro ko sa kanya. Tumawa ako, siya namang kinairap niya. Asa, anya. Tunog bitter. Pao, nakapag-move on ka na ba? Tanong niya pagkatapos ng ilang minutong katahimikan. I guess. Kibit balikat kong sagot. Ilang taon na din ang nakalipas, hindi naman habang buhay na makukulong na lang ako sa nangyari sa nakaraan. Ikaw, nakapag-move on ka na ba? Hindi naman naging kami. Hindi ka pa nakakapag-move on. I uttered and shook my head. Bitter pa din. Nga. Kinawayan namin ang mga anak namin na naglalaro sa garden. Nakakatuwa silang pagmasdan. Parang kailan lang na dumaan kami sa matinding pagsubok sa aming mga buhay. Pero heto, mas malakas na at patuloy na lumalaban. Ano kaya ang mararamdaman ng ex-husband mo kapag nalamang nagkaanak? Kayo, tanong ni Cecilia. Ano din kaya ang mararamdaman ng daddy ng anak mo kapag nalamang may anak pala siya na tinatago mo sa kanya? Tanong ko din pabalik. Nagkatinginan kami bago sabay na bumuntong hininga. Yes, nagkaanak kami ni Alwin. Hindi ko din inakala na mabubuntis ako, pero pinagkaloob siya ng Diyos sa akin. Alam, siguro niya kung gaano ako kalungkot. Kaya binigyan niya ako ng makakasama at magpapalakas sa akin. Ang huling gabi namin na magkasama ay nawala sa isip ko ang pag-inom ng aking contraceptive pills. Wala naman akong pinagsisisihan. Masaya ako na nagbunga ang nangyari sa amin ng lalaking una kong minahal. Naging masaya ako sa pagdating ng anak ko sa buhay ko. Akala ko mapapariwara na ako noon dahil sa paghihiwalay namin ni Alwin, pero hindi. Dahil sa kanya. Kailangan kong maging mabuting ina at maging matatag na babae. After the press conference 3 years ago, hinatid ako ni Tita at Ate Angel sa Clark. May private plane doon si Kuya Jake na siyang maghahatid sa akin sa Hong Kong. Hindi kasi may trace kung saan papunta ang plane. Hindi naman sa inaasahan kung susundan ako ni na Alwin or his family. Alam kong magiging mainit na ako sa press after ng interview at mga issue na lumabas at sa mga mangyayari sa kumpanya at kahit sa personal na buhay ni Alwin ay lagi nang ililink sa akin. Noong tinapos ko ang lahat sa amin, gusto ko din na maging stress-free na ako sa lahat ng pinagdaanan namin.
Everyone deserves to have a happy and peaceful life. Hindi naman ako artista o celebrity para gawing public ang buhay ko. Bago ang press conference ay usapan na namin ni Ate Angel ang pag-alis ko. Nagpa-transfer ako ng malaking amount mula sa aking bank account. Withdraw ko yon sa bank account niya. Para may gamitin ako. Ginawa ko yun. Para walang maiwang trace tungkol sa akin. Kung may magtangkamang hanapin. Ako. Nagstay ako noon sa Hong Kong ng isang linggo bago ako lumipat ng Canada. Wala din kaalam-alam noon sina Mommy at Daddy sa nangyari sa akin. Sinabihan ko. Sina tita na kung maari ay huwag muna. Sabihin sa mga magulang ko dahil ayaw. Kung mag-aalala sila. Mabuti na lang din at ganoon ang ginawa ko dahil kailangan ko ng privacy lalo na at may batang involved. May kaibigan si tita sa Canada na siyang tinuluyan ko noon. Ang plano ay magstay. Ako doon ng 3 linggo lang pero things happened. Nakaranas ako ng matinding pagkahilo and the next thing I knew I was lying in a hospital bed, was told by the doctor that I am pregnant. Hindi din naging madali ang lahat lalo na at sobrang risky ng pagbubuntis ko. Morning sickness and nausea plus the food cravings and all that stuff. Mas lalong hindi din ako pwedeng sumunod kina Mommy sa New York that time. It will be too much of her to handle. Dahil inaalagaan niya si Daddy na nagpapagaling plus and way of join have advised me to refrain from strenuous activities, no travel and totally bed rest. Kaya minabuti kong huwag din munang sabihin sa kanila. Noong malapit na akong manganak. Sumunod sina tita sa Canada upang ipakita ang suporta nila sa akin. That time, pinaalam na ni na tita kina Mommy at Daddy ang kalagayan ko. Nang malaman nila na magkakaapo na. Sila, walang mapaglagyan ang saya nila. They can't wait to see me and I'm a baby. Pero sinabi ko na pupunta kami doon ni Baby kapag pwede na siyang mag-travel. Bago kami sumunod kina Mommy ay lumipat sila sa ibang bahay sa New York. Na close relatives lang ang nakakaalam. I was reunited again with them. Wala. Silang kapaguran sa pagkarga at alaga sa apo nila. Kinailangan ko ding maghanap ng pagkakakitaan. Though I have plenty of money that was enough for decades. I still wanted to earn money to support my daughter's needs. Unang pumasok sa isip ko ang jewelry business. And who would have thought? Isa na ako sa mga top 20 jeweler ngayon. Hindi ko naman masasabi na famous na ako dahil I kept my identity secret. Amora, yan ang ginamit kong pangalan ko. In the jewelry industry. It was my daughter's name. Amora, which means love. Nabuo siya sa pagmamahal. Pagmamahal ko sa kanyang ama. Wala ka pa din bang balak na bumalik ng Pilipinas? Tanong ni Ate Angel mula sa kabilang linya. Yan na lang ang laging tinatanong at sinasabi nila sa akin tuwing tumatawag sila. Kaya naman bumuntong hininga ako. Sa ngayon kasi ay wala pa sa plano ko ang bumalik ng Pilipinas. Madami akong naka-line up na mga malalaking project. Kasama ang 2 sa top jeweler companies. It's been 3 years and uwi din ako, ate. Soon. Hindi lang muna. Sa ngayon, agad kong pinutol ang sinasabi niya. If you say so, kailan ka ba bibili ng cellphone? At least send us some pictures. We missed you. Mag-e-email ako ng pictures namin ni Amora later. Nagkaroon ng ilang segundo ng katahimikan. Alam kong pinipili niya ang
Mga salitang gusto niyang sabihin sa akin. I know, you're already okay. Umaasa. Kami na umuwi ka na. Nag-iisa kang anak. Tumatanda na sina tita at tito. I know it. Nanahimik ako ng ilang segundo. Alam kong sinabi iyon ni ate. Para mapasok sa usapan si Alwin. Soon, soon. Iyon lang ang naisagot ko. Okay, I'll hang up now. Nagwawala na. Naman ang pamangkin mo. Send Remo hugs. And kisses to my niece, Ani Ate Bago. Binaba ang tawag. Bumuntong hininga ako at muling binalik. Ang aking tingin sa laptop na nasa harap ko. Napahilamos ako ng aking kamay at marahas na nagpakawala ng hangin. Kailangan ko ng saluhin at pamahalaan. Ang kumpanya. Kailangan ko na bang umuwi ng Pilipinas? Si Alwin pa din ba ang in charge sa kumpanya hanggang ngayon? Did Dad let him? Last year, umuwi na sina Daddy at Mommy ng Pilipinas. Wala na akong naging balita noon tungkol sa kumpanya. Ang mga usapin na magugnay kay Alwin ay iniwasan na ding banggitin ni na Mommy at kasama na doon ay ang kumpanya. Napabalik ako sa wisyo nang marinig ko si Amora. Napatingin ako sa kanya. Nakatingin na naman siya sa picture ng kanyang ama. Pina-frame pa namin ito para hindi malukot at agad maluma. Malawak ang ngiti niya sa mga labi habang pinagmamasdan ang larawan ng ama. Nang hindi pa makontento ay kinuha niya ang larawan at tinapat sa kanyang dibdib. Muli niya itong tinignan bago halikan at binalik sa shelf. Humagikik pa siya na tila ba kilig na kilig sa kanyang ginawa. Pinagmasdan niya ulit ang larawan bago tinuloy ang paglalaro. Nakaramdam ako ng awa sa anak ko. Sa totoo lang, wala talaga sa plano ko ang pagpapakita ng larawan ng kanyang ama. Not until one day, nakipaglaro siya sa mga bata sa park. Ilan sa mga bata doon ay kasama ang kanilang mga ama at naririnig ni Amora ang salitang daddy. Since then, lagi na niyang binabanggit ang salitang daddy. Alam kong hindi pa niya nauunawaan ang lahat. Hindi pa niya alam kung ano ba ang ibig sabihin ng salitang daddy. One day, dumalaw si Tristan sa amin. Nagulat ako nang tinawag siyang daddy ni Amora. Wala namang problema si Tristan na tawagin siyang daddy ni Amora. Tuwa pa nga siya. Iniisip niya na approve na siya kay Amora. Pero parang ang unfair lang kasi sa part ng anak ko, hindi ko pwedeng itolerate ko ang pagtawag niya ng daddy sa mga lalaki na makikita niya. Kaya naman, pinakita ko ang larawan ng kanyang daddy. Nagkakasya na lang siya sa pagyakap at paghalik sa larawan ng kanyang ama. Napabuntong hininga ako. Someday malalaman din niya ang totoo tungkol sa kanyang ama. Kung ano ang nangyari sa amin na ang daddy niya ay may iba ng pamilya. And that someday ay matagal pa. Ngayon, gusto kong protektahan ang anak ko sa lahat ng taong pwedeng makapanakit sa kanya. Kabilang na doon ang ama niya. Alam kong hindi naman masamang tao si Alwin. He'll eventually accept Amora, but the situation is too much for Amora. She's too young for that, and I don't want her to be exposed with the stressful situation of her mom and dad situation. Bumaling ulit ako sa laptop na nasa harap ko dahil sa sunod-sunod na notification na natanggap ko. Madaming dumating na mga emails. Work mode na muna ako. Dahil paniguradong ang ilan sa emails ay galing sa ilang big-time clients ko. Baby, just play there, okay, wika ko sa anak ko. Sinulyapan niya ako.
Ngumiti lang siya at hindi na sumagot. Pinagpatuloy niya ang paglalaro ng mga Barbie dolls niya. Binuksan ko isa-isa ang mga emails. May mga ilang messages na pinili kong hindi na buksan. Paulit-ulit akong nakakatanggap ng imbitasyon mula sa isang auctioneer sa Pilipinas. Malabo na uuwi ako ng Pilipinas para lang ipa-auction ng ilan sa mga designs ko. Hindi ako pumapasok sa opisina na gaya ng ibang mga empleyado. Hawak ko ang oras ko kaya naman nakakasama ko lagi ang anak ko at nasusubaybayan siya sa araw-araw. Noong una hobby ko lang ang pagdisenyo ng jewelries. Nang makita ni Mommy ang mga gawa ko ay in-encourage niya akong ilagay ito sa website. Mga affordable at simpleng designs lang ang una kong mga binenta. In 1 month na benta ko ang 0 sets of earrings, bracelets and necklaces na una kung nagawa. Hindi ko inasahan na mabebenta iyon ng ganon kabilis. Next na ginawa ko ay engagement ring at wedding rings. Nagmukha pa akong bitter noon dahil tinanggihan ko. Pero hindi. Sumuko ang couple sa pangungumbinsi sa akin. Hindi naman ako lugi sa kanila. 6. Digit ang offer nila and take note, dollars. Siya. I am glad na ni-meet ko ang expectations nila. Mula noon nagkaroon na ako ng madaming customers. Lahat ng disenyo na nagawa ko ay mabenta. And last year, nagkaroon ako ng big break as jeweler. Napasali sa isang auction ang 2 kong design. Mula noon nagkaroon na ako ng mga offer from big clients. Nakikipag-meet ako pero may kasunduan kami na maging sikreto ang identity ko. No pictures allowed. Naisipan kong mag-scroll sa Google nang may lumabas na isang article na nagpatigil ng mundo ko. After the annulment between Maria Pauline Gutierrez of MPG Corporations and Alfonso Waynard Montenegro of the Montenegros, there are rumors that Pia Angeles will be appointed as WAS of MPG Corporations. Hindi ko na tinapos basahin ang buong article dahil sa sobrang inis na nararamdaman ko. Walang hiya ka, Alwin. Talagang gagawin mo pang OOC si Pia sa kumpanya namin.